sent his son. They call him Jesus. Our Daily Bread. Our Daily Bread. By Pastor Angel Salvatierra. Our Daily Bread. James 4:6. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. May the Lord bless the reading of His Word. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Oras, mga kabandera, alas 7:40 na. Kuskus! Patigos! 24 oras! Nagbabantay! Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patigos! Patigos! Isang programa sa radyo na pagtitig sandigan ng malayang pamamayana. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Patigos! Patigos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikosin ang mga tuwalis sa lipunan. Patigos! Patigos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang anchorman. Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Magandang umaga, bansang Pilipinas! Lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Kuskus, Batikos. Kasama po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Sumasa inyo hanggang alas 8:45 ng umaga. Mga kabandera, dito lamang sa ating himpilan, Radyo Bandera, Puerto Princesa. Sabay-sabay tayo napapakinggan sa lahat ng mga relay stations ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang muli po naming pakiusap, pakishare po ng programa natin ngayon sa social media, sa Facebook, Bandera News TV Philippines. Pakishare po ang programang Kuskus, Batikos. Mga kaibigan, hanapin po ninyo ang Bandera News TV Philippines.
Bandera News TV Philippines. Yan ang hanapin po ninyo mga kaibigan. Pinapalakas po natin ang Bandera News TV Philippines Facebook page na mayroon ng 206,262 followers mga kaibigan sa social media. 206,262. Samantala mga kaibigan, halos 2,000 ang inaangat natin araw-araw. Tapos Radyo Bandera Philippines mga kaibigan na Facebook page, umabot na ho tayo ng 431,000 followers mga kaibigan sa social media. At mag-subscribe din po kayo mga kaibigan sa aming YouTube channel, Radyo Bandera Philippines. Radyo Bandera Philippines. Good morning, Peter Alan Tihidor. Good morning, Kunsyal Elgin. Yel Chavez. Jomari Dalanon. Good morning, Elgin Damasco from Taytay, Palawan, Barangay Bato. Joselito Recuma Perez. Dami dungol dito sa bawat barangay ng Batarasa. Market Day, may mga sugal na lunggong. Shirley Ricari Bermudez, good morning. Watching from Abungan. Kinky Grueso, Jeneline Baron, Vicky Ann Narag Tisuro. Good morning, Sir Elgin. Live po kayo dito sa Radyo Bandera Jensen. O bakit nakalive tayo riyan? Anong problema ninyo dyan sa Jensen at iniire ninyo yung ating programa dito sa Palawan? Lorna Kayanan, good morning. Ganyan po kapag na-share ninyo sa inyo pong mga Facebook account ang ating programa, mababati ho namin kayo kaagad. Mark Jimuel Lucernas ng Barangay Kamuning. Mario Iglesias, good morning. Ayan, nababati ho natin kaagad kapag nag-share po kayo ng ating programang Kuskus Batikos sa Bandera News TV Philippines. Si Ate Lorna Kayanan, good morning. Dudes Toledo, good morning. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan mga kaibigan. Dito muna tayo sa mga tunay na pinagpapalang miyembro ng Linga para sa Mahihirap Association. At lahat ng mga mamamayan na patuloy ang paglingap sa kapwa kahit hindi miyembro ng Lingap, kayo po ay tunay na pinagpapala. Yung nagbibigay tulong sa kapwang nangangailangan at nag-aabuloy mga kaibigan, yun po ang tunay na pinagpapala. Okay? So ito po ang mga pinagpapala mga kaibigan na kailangan po nating magtulungan, mag-ambagan ng 5 piso para po sa mga namatay nating miyembro ng Linga para sa Mahihirap at maibigay natin sa kanilang mga pamilya. Si Gunda Tulop namatay noong September 20, Barangay Kamuning. Roberta Quinones ng Santa Monica namatay noong September 20. Joaquin Batul, Santa Monica namatay noong September 20. Antonio Villami ng Mangingisda, September 21 namatay. Lorna Hala, taga-Binit, September 23 po namatay. Lilita Ibanez ng Simpukan, September 27 namatay. Esther Hermosura ng Bangkaw-Bangkaw, September 29 namatay. Solidad Banyaga, September 30 namatay. Alan Go ng San Pedro, October 1 namatay. 5 piso po na donasyon ang atin pong ibahagi doon po sa mga namatay nating mga miyembro ng Lingap para sa Mahirap Association at maibigay po ito sa kanilang pamilya. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Bago po ang lahat mga kaibigan, Happy World Teachers Day Celebration, Teachers Month Celebration. Good morning sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Happy Teachers Month, Noong nakarang araw, World Teachers Day Celebration. Alam ninyo, sa pagbubukas ng klase ngayon, makukonsidera na frontliners ang mga teachers. Marami silang ginagawa. Yung ibang mga teachers, sila mismo naghahatid ng mga module sa mga estudyante sa mga malalayong lugar.
Good morning din sa aking mentor, idol, Sir Dudong Sulis. Good morning, sir. Okay. Ganyan ho kahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga guro, mga kaibigan sa mga panahon na ito ng pandemya. Yung iba, dumadaan sa kung ilang ilog, marating lamang yung mga paaralan na kanilang pinaglilingkuran, mga kaibigan. Pero meron pong isang gobernador sa lalawigan ng Cagayan, minamaliit, mga kaibigan, ang gawain ng mga guro. Tarantado ngit-ngit pasalkit na itong gobernador na ito ng Cagayan Province, mga kaibigan. Si Governor Manuel Mamba. Okay? Sa isang interview sa DZRH, mga kaibigan, sabi nila, wala namang ginagawa. Sabi nitong gobernador, nagkupal na gobernador nito, wala namang ginagawa, mga guro. Wag na lang daw magreklamo ang mga guro sa mga kakulangan sa kanilang gobyerno, mga kaibigan, dahil wala naman daw silang ginagawa sa panahon ng pandemya. Pakinggan nga natin at panuorin, mga kaibigan, yung naging pahayag ni Governor Manuel Mamba sa isang interview, mga kaibigan, na aking kaibigan at idol din ho sa DZRH, si Henry Uri. At sa mga guro po naman, ayos na rin ba tayo? Wala na rin problema? Well, sa tingin ko, nag-i-enjoy sila, nagsisweldo sila, wala silang ginagawa. Medyo, kaya dapat wag na sila magreklamo dahil sa totoo lang po, no? I think meron tayong law na kung ganito na work from home, matatanggalan naman ng konti. Dahil sa totoo lang, dami ho nating si-save sa work from home. No, kaya siguro titignan natin yan in the future. Because mga ganito, no, parang lugi po yung gobyerno no? Na nagtatrabaho, nagsisweldo ng tama, lahat ng perks nandun, and yet hindi na re-reciprocate sa trabaho. I think there's something na dapat pag-aralan din po. Pero anyway, umaasa din po kami na mas lalong paiibtingin pa ng mga teachers. Yan na nga po, hindi naman na sila nakakapag face-to-face. Sa tingin ko, kailangan lang naman po na i-reciprocate nila. They go out their way para katulong sa estudyante sa mga bahay-bahay. Sana yung open communication para yung ilang mga reaksyon sa social media, mga kaibigan, ang sarap batukan itong gobernador na ito. Ganon niya minaliit yung mga guro, mga kaibigan, sa buong Pilipinas. Wag na lang daw kayong magreklamo, mga guro, dahil wala naman kayong ginagawa sa panahon ng pandemya. Lugi pa nga daw po gobyerno dahil wala kayong trabaho, pero sumusweldo. May sagot diyan yung isang guro na dati nating broadcaster dito sa Alex Alcasarin. Panuorin natin yung vlog ni Teacher Alex, Sir Alex Documentaries. Nakaano na ba yan sa YouTube? Panuorin natin at sana makita ito ni Governor Manuel Mamba ng lalawigan ng Cagayan. Para malaman niya kung gaano kahirap maging guro. Sige nga, si Alex Alcasarin, pakinggan natin at panuorin natin yung kanyang vlog tungkol dyan sa gasag-kasag. 2020, Happy World Teachers Day sa lahat po ng mga guro sa buong mundo. Isang pagpupugay at saludo po sa lahat ng mga guro sa anumang panig ng mundo. Kayo po ang tunay na daluyan ng kaalaman para ho sa ating mga kabataan. Kabataan na pag-asa po ng bayan. Sa lahat ng mga guro, muli ang pagbati, Happy World Teachers Day. Subalit, magiging happy ka pa kaya kung maalala mo ang isang pahayag ng isang gobernador sa isang lalawigan dito ho sa bansa. Ang tinutukoy ko pong gobernador, si Governor Manny Mamba. Sa isang panayam sa naturang opisyal, sinabi nito na ang mga guro sa panahon ito ay walang ginagawa.
masayang tumatanggap ng sweldo. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng gobernador? Totoo nga ba sa panahon ito ang mga guro ay walang ginagawa? Tumatanggap lamang sila ng sahod na walang ginagawa. Gobernador, mag-isip-isip ka naman. Inikot mo na ba ang mga paaralan sa iyong lalawigan para masabi mo ang mga guro ay walang ginagawa? Inikot mo na ba ang mga kabahayan? Nakita mo ba ang mga guro na nagkukuya-kuya-kuya lang sa kanilang bahay, sa aircon na silid kagaya ng iyong tanggapan? Hindi ba sa panahon ito ang mga guro ay abala sa pag-imprinta ng mga modules? Masiguro lamang na lahat ng kanilang mga mag-aaral ay mayroong modules. Bigyan kita ng simpleng halimbawa. Halimbawa, ang isang guro ay mayroong isang subject dahil sabi mo nga walang ginagawa. Isang subject. Sa subject na yun ay mayroon siyang 100 estudyante. Ang subject na yun ay kailangan may modules. Sabihin natin ang bawat modules ay mayroon 30 pahina. I-imprinta ni teacher back to back. Ibig sabihin, 15 pahina na naman. Ang estudyante ni teacher, sabihin natin ay 100. 2 section. Kung ang module ay may 15 pahina, back to back, ibig sabihin, kinakailangan ni teacher mag-imprinta ng 1,500 pahina, 1,500 pages, Governor, para lahat ng 100 estudyante niyon ay mayroong modules. Paano mo ngayon nasabi na ang isang teacher ay walang ginagawa? Sa iyo bang lalawigan nagpadala ka mula sa Kapitolyo na mag-iimprinta ng mga modules? Hindi na nga magkakanda-ugaga ang ating mga guro sa pag-iimprinta ng modules. Ang gabi ginagawa nilang araw, ang weekend ginagawa nilang weekdays para lang ma-prepare ang mga modules. Bakit ngayon nasabi mo na walang ginagawa ang mga guro, Governor? In fairness kay Congressman Rolando Marcoleta, alam niya kung ano ang sakripisyo ng mga guro. Nakakaawa yung mga teachers. May nahinga ng laptop, ng computer, ng risograph, ng photocopying, ng tinta, ng papel. Can you imagine, merong nagre-risograph, merong nagpo-photocopy, there is no definite, there is no standard way on how you're supposed to produce this, on how you bind this. Yan ang pinaggagawa nila ngayon, no? Pinaggawa nyo ng module. Sila nagpo-photocopy, sila nagbabound ng mga libro. Isip-isipin nyo, para lang mag-prepare na sana sila sa kanilang pagtuturo. Sila pa ang ginawa ninyong okupado sa paggawa nito. Ang ilan sa mga guro ay bumili ng kanilang sariling printer. Dahil kulang ang printer sa paaralan. Kulang ang suporta ng ilang LGUs. Ngayon, sasabihin mo na ang mga guro ay walang ginagawa. Matapos ka mabati ko sa social media, sasabihin mo ngayon, china-challenge mo lang ang mga guro. Sa panahon ngayon ng mga guro, isa sa kanilang mga trabaho ay call center agent. Sumasagot ng tawag mula sa mga magulang kapag ka hindi naintindihan ang module. Ilan lang ito sa mga trabaho ng guro sa panahon ito. Pero tila hindi na-appreciate ng kagaya mo. Sa aking mga kapwa-guro, ituloy lang po natin. Ipakita po natin sa mga halal ng bayan na tayo ay may ginagawa. Magsilbi itong inspirasyon para lalo pa natin pag-ibayuhin ang ating mga trabaho. Sa muli, Happy Teacher's Day sa lahat ng mga guro. Yun ako si Teacher Alex, mga kaibigan, yung dating newscaster natin dito na isa ng guro, mga kaibigan, doon sa bayan ng Quezon. Nasaktan ng mga guro, mga kaibigan, sa mga salita ni Gobernador Mamba ng lalawigan ng Cagayan. Dahil hindi ho totoo na walang ginagawa yung mga guro. Sabi pa ni Governor Mamba, lugi ang gobyerno sa mga guro kasi sumisweldo sila, wala silang trabaho. Ngit-ngit pa sa kitran. 24 oras
24 oras. Nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patikos! Patikos! Isang programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang mamamayan. Iwawag-aywayang bandera ng palayang mamamayan. Patikos! Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikosin ang mga tuwali sa lipunan. Patikos! Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang anchorman. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Mga reaksyon muna sa social media. Si Bob Manigbas, papaano ibinuto ng kanyang mamamayan ang isang gobernador na may ganyang pag-iisip? Ayon naman kay Arlene Manginsay Guzman, Bupol. Oh, nawala na yung Bupol daw yung gobernador na yun na nagsasalita ng ganon sa mga guro na tila baga walang ginagawa, ang mga pakukuya-kuya-kuy lang daw. Which is hindi naman totoo mga kaibigan dahil kitang-kita naman po natin lalo na ngayon panahon ng pandemya. Nagtatrabaho yung ating mga guro, yung iba nga talagang ilang ilog yung kanilang dinadaanan, marating lamang yung mga malalayong paaralan lalo na sa kabundukan. Alas 8:01 na mga kaibigan, nasa linya muna ng ating komunikasyon ang siya yung presidente ng lahat ng mga principal si Mr. Aramaywan, siya nga, oo. Anong pangalan niya? Si Roger Carrio, mga kaibigan. Si Roger Carrio, isang principal, mga kaibigan, ng Aramaywan National High School doon sa bayan ng Quezon at isa sa mga opisyal ng Kalipunan, organisasyon ng mga principal, mga guro sa lalawigan ng Palawan. Mr. Carrio, principal, good morning. Magandang umaga, Consial Elgin. Opo, ano po ang masasabi po ninyo? Reaction lang, no? Doon sa mga tinuran sa isang interview ni Governor Manny Mamba ng lalawigan ng Cagayan kung saan sinasabi niya na ang mga guro daw ay dapat hindi magreklamo katulad ninyo. Marami kayong reklamo laban sa Division Superintendent ninyo. Kayo daw mga guro, dapat hindi na daw kayo nagrereklamo dahil wala naman daw kayong ginagawa. Sumasahod daw kayo, lugi daw ang gobyerno, pero wala naman daw ginagawa yung mga guro. Ano po ang masasabi po ninyo bilang isang guro, Sir Carrio? Maraming salamat. Dito lang sa reklamo, iba naman yung reklamo namin dito tungkol sa SDS kasi may mga ground kami sa reklamo dyan, no? Oo. So, yung reklamo ng pagkalahatan sa comment ng ating gobernador doon, ng gobernador ng ano yata yun, sa lalawigan ng Cagayan. Na sinasabi niya na walang ginagawa. Hindi yan siya siguro lumalabas sa bahay niya para tingnan ang kalagayan ng ating mga kaguruan. Kasi kung titingnan namin, gusto namin na magkaroon ng face-to-face sa mga bata. Kasi tingnan mo ngayon, yung mga guro, imbis na dito sa classroom para magturo lang at mabigay ang instruction ng maganda, ang ginagawa ng guro ngayon, hindi na kami guro lang, nag-printer pa kami ngayon, nagpiprint kami ng mga modules at saka mayroong order ang regional Director Schools Division Superintendent na kami ay lalabas sa aming mga schools at isa-isa kung pwede i-monitor namin ang mga performance ng mga bata dito sa kanilang mga tahanan. Kaya stubli ang ginagawa ng mga guro sa ngayon. At ngayon, maituturing din natin na frontliners yung mga guro dahil talagang nagtatrabaho pa rin yung mga guro kahit na walang face-to-face classes, di ba, Mr. Carrio? Opo, kaya medyo kami nga naguguluhan dito sa mga contradiction, parang sinasabi natin na walang face-to-face tapos pupuntahan mo yung bahay-bahay ng mga estudyante na yan. Para para mag-contradict doon sa guidelines na itinalaga ng IATF na yon. So, nakaka-confuse sa mga kaguruan. So, bilang isang guro, anong naramdaman ninyo yung tinura na yon ni Governor Mamba? Kung nandito lang sa, kung makakausap lang natin siya, parang i-prove natin sa kanya. Kasi bago ka mag-assert na isang bagay, i-prove mo. Ipatunayan mo na walang ginagawa ang guro. At puntahan mo sa mga schools ngayon para malaman niya kung anong kalagayan ng mga guro ngayon sa buong Pilipinas. Okay. Itanong ko na lang din, kumusta na yung reklamo po ninyo laban sa SDS ninyo? Yan ang problema, Gawad Elgin, mayroon kang nabanggit doon na magbibigay kami ng statement namin para matulungan mo kami doon sa higher office. Ngayon, sa nakaraan kasi
ang regional director ang magkakandak ng investigation. Ang regional director? At saka i-endorse niya ito sa Office of the Secretary. Pero siyempre, sa mga laban ngayon, kailangan talaga ma-person natin ang regional director by putting pressure sa kanya sa pamagitan ng pagkikiisa ng mga local government dito sa Palawan, kagaya ng from the Office of the Governor down to the Sangguniang Palalawigan. Nandiyan na rin ang PTA Federation President who is fully supporting our move. At ang ating naman ay para lang, pati doon sa PECC, nakapadala na tayo doon ng isang request na maalalayan itong reklamo na makarating doon sa kinukulan para silang umaksyon dito. So ngayon, ang sinasabi ng regional director, wala daw siya jurisdiction, samantala sa panahon ni Marin, ang napatalsik natin dito sa Palawan, ganoon din sa pang-aabuso, regional director dati ang nag-create ng isang investigating committee. Siya ang bumaba dito sa Palawan at nag-conduct ng investigation. Pero ngayon, ang regional director na ito, iwan ko, parang iwas puso, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang mga tenor niya, na ngayon ay nakasalalay sa Sangguniang Palalawigan mula sa opisina ng ating gobernador ang kalagayan, maging kalagayan ng ating reklamo na alang-alang dito sa interes ng buong Palawinyo, buong kaguruan, buong estudyante, na maibalik natin ang ating dangal at matigil ang katiwalian dito sa Division of Palawan sa pamagitan ng isang endorsement na gagawin ng Sangguniang Palalawigan tungo sa regional director papunta doon sa secretary for investigation and for further action. Panukala ko po sa inyo, Sir Carrio, no? Gumawa kayo ng one-pager na reklamo direkta sa Office of the President. Ako mismo ang magpapadala nito sa opisina ng ating Pangulo para ma-actionan kaagad. Dahil yung pong reklamo doon kay Superintendent Bayubay sa Zamboanga del Norte, sa pagkakalam ko, meron ding intervention na ginawa ang Office of the President at opisina ni Senador Bongo pala doon. Yun ang maganda. Kaya nga, medyo sa lahat ng pinanggalingan ng division ng SDS na ito, meron na lahat ng reklamo. Pero magugulat ka, walang nangyari na disiplina mula sa Office of the Secretary. At ang isa pa, na-promote as full-fledged SDS. Kaya medyo nakakagulat. So kahit na meron ng sinabanggit mo na meron ng nagawa ang Office of the President, na-promote pa rin. Siguro pananagutan din ito ng Secretary. Anong ginagawa nyo? Sa maliliit na mga guro na nagkakasala, mabilis ang pagbigay ng hatol. Pero dito sa SDS na halos sugapa ito sa katiwalian. Nandiyan naman ang aming assertion. May mga ebidensya kami tungkol sa ina-assert namin. Bakit walang galaw ang ating department? Okay. So, buti, sir, hindi ka pa sinisipa bilang principal dyan sa Aramaywan. Yung isa, sinipa na yata sa Sibaltan at nilipat na sa Barutuan, El Nido. Mayroon pang isa, Kagawad Elgin, sa Nara, si Ronnie Panes, nakatanggap na siya ng order na ilipat naman siya from Nara to Taytay 2. Hindi naman siya complainant directly, pero siya daw ay masugid na supporter ng grupo. So, isa siya rin siguro sa justification na paglipat kay Renante Tabi, na yan siya nagreklamo para sabihin nila, hindi naman siya nalipat dahil sa reklamo kasi ito si Panes, ililipat din namin, hindi naman siya pumirma doon sa complainant. Pero ganoon pa man, kahit anong gawin niya na paggawa ng ganito, lahat, kahit mayroon sinasabi tayo na discretionary authority sa kanya, mayroon pa rin tayong guidelines para hindi maabuso itong kapangyarihan niya na pagdusahan ng mga subordinates niya. Okay, so itong bagong nilipat niya, anong posisyon nito? Head teacher 3, dating school head doon sa Sandoval yata, Sandoval Nara National High School po. Tapos yung paglilipatan ng paaralan, anong posisyon niya doon? Hindi ko alam, baka head teacher din siya, mapailalim siya sa isang school head doon sa Taytay. Yung isang complainant, si Mr. Tabi sa El Nido, di ba, parang teacher in charge, parang principal na rin siya sa Sibaltan, tapos ginawa na lang siyang regular na guro. Oo, so nagkaroon ng demotion dyan. Yan ayun ay medyo pananalasaan na ng superintendent na ngayon. Ngayon, ano ba yan? Sige-sige pa yan, tuloy-tuloy pa yan. Kung sakasakali na hindi ito maaksyonan, sino ngayon na magdusa? So may mga apekto. Apektado ang ating mga school heads, apektado ang ating mga kaguruan. May epekto din ito yung moral ng mga guro. Moral. Mababa masyado. So, nakaka-apekto sa kanilang performance as teacher dito sa lalawigan ng Palawan. Sir, gawin niyo po kaagad yung sulat, address kay Senador Bongo at kay Pangulong Duterte. Nang sa ganon ay ma-aksyonan natin kaagad, po? Opo, at saka idaan na lang namin dyan sa inyo, magbigay ako ng instruction sa grupo. Maraming salamat.
Maraming salamat, Mr. Carrio. Thank you po. Okay. Si Mr. Roger Carrio, mga kaibigan, principal po yun ng Aramaywan National High School sa bayan ng Quezon. Pinag-iinitan na, mga kaibigan, sila ng Division Superintendent dahil doon sa reklamo nila laban kay Division Superintendent Natividad Bayubay ng DepEd Division Palawan. Okay, sa iba pang mga usapin, mga kaibigan, alas 8:10 na. Mga kabandera, talagang tuluyan na i-implement ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang travel ban sa mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa na gustong pumunta sa kanilang bayan. Hindi lamang sa Puerto Princesa, kundi maging po sa ibang mga bayan katulad ng Coron, Cuyo, na nagkaroon na rin ho ng mga local transmissions, ano? Okay, ito yung kinumpirma ni Mr. Bong Sabinasio, yung local IATF manager ba ito? Doon sa ano yung EOC? Emergency Operations Center Manager ng El Nido, mga kaibigan. Pakinggan nga natin ulit yung panayam kanina ni Louie La Rosa at ka Gerald Gales kay Mr. Bong Sabinasio, mga kaibigan, para sa detalye nitong travel ban nila sa mga pupunta sa El Nido. Go! Yes, sir. Bukas na po mag-uumpisa itong at magtatapos October 24. Ito pong pagbabawal pansamantala ng mga individual na papasok sa El Nido, partikular na yung mga lugar na may mataas ang COVID, no? Yung may local transmission particular din, kagaya dito sa lungsod, Sir Bong. Opo. Bukas po, although meron po tayong binibigay pang additional grace period na 2 days, para po talagang i-implemento na po ang ating pansamantalang pagbabawal po ng paglalakbay papasok sa El Nido. Okay. Mula po sa mga bayan at sa lungsod na may community transmission po tayo ng COVID-19. Executive order ho ito, no? Galing sa Office of the Mayor, Sir Bong? Ito po ay napapaloob sa isang executive order. At kanya lamang po nauna ng konti ang advisory natin. Dahil po inaantay pa po natin malagdaan ang executive order. Okay, so ano po yung malalagdaan na po ang ating executive order before po ang implementation niya. Kaya po meron tayong extension na 2 days prior po sa implementation. Alright. So ito ay sa pag-iwas na rin ng El Nido na sabi nga ay mapasukan ng COVID, lalo yung mga lugar na may local transmission, Sir Bong. Opo, isa po yan sa ating mga hakbangin para sa kasalukuyan ay maihanda po talaga natin ang ating bayan dahil nga po sa alam naman po ng marami na nagkaroon na po ng gradual reopening ng El Nido, kaya po medyo mas maingat po tayo. Okay. After October 10, after tomorrow, alimbawa, yung pong mga taga-Puerto, alimbawa lang ho, ay nandyan sa El Nido ngayon, palabas sila, after October 10, yung palabas okay naman yan. Wala tayong problema. Wala po tayong problema sa mga bayan ng Rojas, Taytay, San Vicente. Kung pwede po silang pumunta ng El Nido. Wala rin tayong problema sa ibang bayan natin nasa sur, provided po na hindi po dadaan ng Puerto Princesa City sa loob. Ano po? At provided din na essential ang travels mo natin. Okay. Pero yung pagbubukas ng local tourism natin, for local tourist muna, okay yan. Tuloy-tuloy yan. Like yung mga resort dyan at provided, siyempre, yung mga health protocol ipatutupad sa bawat establishment. Opo. Okay. Pero yung basta po ang ano po natin, dahil nga po medyo unprecedented yan po community transmission natin dyan sa Puerto, kaya po pati yung ating mga guests na manggagaling sa Puerto ay medyo hinay-hinay lang. Anyway, pag-aaralan naman po natin yan kung ang sakaling ang community transmission dyan sa Puerto ay mag-ease down. So probably baka ma-shorten din po ang ating suspension. Yung kasi dito sa Puerto, October 12, pininto mo na yung mga inbound flights din, ano, tsaka yung mga barko. Pero halimbawa bukas. Probably po, wala rin talagang papasok ng mga pasahero sa Manila. Pero halimbawa, Sir Bong, October 11, Sunday, may mga flights pa yan, galing Manila,
kung didiretso na sila ng El Nido, pero dito ang landing sa Puerto, tatanggapin pa dyan? Wala naman po ang problema kasi nga po ang batayan po natin dito, yung mga early book na flights, lalo na yung mga, let's say, 9-10 pa lang ang flights nila or 11, medyo kaya pa pong anuhin yan. Basta siguro, ang mangyayari niyan ay, although ang launching niyan ay sa October 10, talagang ang actual talagang implementation niyan ay mga aring sa October 12. Tumatanggap na ba kayo ng turista dyan, yung galing mo ng Manila or mga karatig na probinsya? Papunta ng El Nido or wala pa po sa phase 1 po natin ng pagbubukas ng industriya ng turismo dito sa El Nido. Within Palawan pa lang po ito para po pag-aralan at saka tiyakin na talagang very manageable na ang lahat. Okay. So mga taga-Palawan lang muna. Wala mo ng ibang mga taga-lugar. Alright. Yung mga na-trap dyan, may mga turista ba na na-trap dyan at nag-i-stay na dyan sa El Nido, sir? Meron po mangilan-ngilan sa pagkakaalam ko po na halos talagang ayaw na munang umalis dito dahil medyo mahirap din ata sa kanilang bansa. Mas delikado. Mas delikado. So, zero kayo dyan, Sir Bong, ano? Zero COVID tayo dyan? Zero po tayo. Nagkaroon man tayo ng issue ng 2 confirmed cases na imported. Ito po ay dyan pa lang sa Puerto ay na-trap na. At galing po ito ng Manila. Okay, sige po. Isa yata ay isang ROF. Pero hindi po na kadiretso dito sa bayan ng El Nido. Okay, sige. Sir Bong, bigyan namin kayo ng pagkakataon makausap din yung mga kababayan natin dito sa Puerto at sa mga taga-Coron, taga-ibang lugar, na kung saan ay, baka isipin ba nila, alam mo naman, yung discrimination, baka sabihin nila, taga-Puerto, hindi ka pwede sa El Nido. Baka may mga ganun ba? Alam mo naman, may mga nag-iisip ng iba. So maganda yun na ipapaliwanag din natin kung bakit pansamantala hindi muna tayo pwedeng pumunta dyan, kung tayo taga-Puerto, taga-Coron, o ano, dahil sa mga ganun paliwanag. Magandang umaga sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Palawan. Ang El Nido po ay pansamantala lamang po na magsasagawa ng suspension ng inbound travels dito po sa El Nido, lalo na po galing sa ating mga komunidad na nagtala po ng COVID-19 cases o nagkaroon ng local transmission. At pansamantala din po namin kasing itinitigil ang ilan, lalo na po ang pagpaparating ng ating mga LSIs, ROFs at saka ang ating appors dito sa El Nido, maliban na lang yung talagang emergency. Wala yung 24 oras nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patikos! Sa programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang mamayan, iwawagay-wayang bandera ng palayang mamamayan. Patikos! Paglahat ang gol sa mga Patikos! Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Okay, yun po mga kaibigan, ang kumpirmasyon ni Ginoong Bong Sabinasio, ang EOC Manager ng El Nido, mga kaibigan, Emergency Center ng El Nido. Okay? Kaya kahapon sa panayam natin kay City Councilor Roy Ventura, ang chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panlungsod, ipapanukala rin niya na huwag na rin papasukin sa lungsod ng Puerto Princesa ang mga mamamayan mula sa Southern at Northern Palawan, bagamat na nauna na rin tayo mag-issue ng travel ban sa mga pasahero mula sa Cuyo at Coron. Nasa linya na ating komunikasyon ng ating City Administrator, Attorney Arnel Pedrosa. Attorney, good morning. Yes, good morning, Kyle Jean. Good morning po sa inyong mga tagapakinig sa Bandera. Opo, Attorney, marami po kasi ang unang-una, gusto ko pong klaruhin, meron bang plano ang syudad na magla-lockdown din dahil noong nakarang araw, ang daming mga nagtatanong kung totoo ba na magla-lockdown na sa lungsod ng Puerto Princesa? Opo, marami tayo napakinggan. May mga text messages tayo na-receive na ang tanong ay tungkol din dyan, no? Kung magla-lockdown nga daw ang lungsod, no? Hindi po totoo, Kyle Jean, at wala pong plano sa ngayon, no? Na mag-lockdown dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung sakali pong worse ang situation, no? Dito sa local transmission, siguro pag-uusapan pong muli ang tungkol dyan. Hindi naman po yan imposible, no? Pwede namang magkaroon talaga ng lockdown kung talagang kailangan na. Pero sa ngayon po ay wala. Malayo pa po tayo doon sa posibilidad na mag-lockdown. Okay, reaction po ng city government sa
mga desisyon ng ilang mga munisipyo like El Nido? May travel ban na sila sa mga taga-lungsod ng Puerto Princesa. Ginagalang po natin yun, Ka-Elgin, hindi natin kasi rin pwedeng panghimasukan ang kapangyarihan ng isang local government unit na kahalintulad din sa kapangyarihan ng lungsod ng Puerto Princesa na magdeklara ng travel ban, gaya nga ng nabanggit ko ng mga nakaraang interview sa akin, tayo man dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay hindi muna natin pinapayagan ang pagdating ng mga LSI na manggagaling mula sa bayan ng Cuyo at Coron o sa iba pang mga high-risk areas na kung saan may mataas din na local COVID transmission. So, wala naman po tayo magagawa dyan, Ka-Elgin, kundi irespeto yung naging desisyon at aksyon ng local government unit ng El Nido, Palawan. Okay, gusto ko lang klaruhin, attorney, yun pong direktiba na itigil muna yung pagdadala ng mga LSIs, mga ROF, mga APOR simula October 12 ng kasalukuyang buwan sakay sa eroplano, yun ay para lamang sa mga tagalungsod ng Puerto Princesa ng mga LSIs, ROF, APOR. Hindi po kasama doon yung mga pasahero na taga-munisipyo na lalapag din dyan sa Puerto Princesa International Airport. Attorney, tama po ba ang pagkakaintindi ko? Tama po, ang pinagbabawal lang muna suspended travel muna o ang pagdating dito ay hindi pinapayagan ay yung mga LSI, returning overseas Filipinos at APOR o authorized person outside residence na Puerto Princesa City bound, Yung mga LSI, ROF at APOR na Palawan bound o kaya ay patungo sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan ay hindi po natin pinagbabawalan. Hindi po natin pinakialaman yung travel or flights at voyages ng mga barko na magdadala ng LSI, ROF at APOR patungo sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Okay. Attorney, status po ng mga nagpositibo sa COVID sa lungsod ng Puerto Princesa, merong naitalang 11 na nagkahawaan. Wala na po bang naidagdag dito o paano po yung mga tao na nakasalamuhan nila? Sila po ba ay nakakwarantina? Ano po ang status, attorney? Yes, Ka-Elgin, so far wala pang nadadagdag dyan. Yan pa rin yung numbers na yan ang nabanggit sa atin ni Dr. Dean Palangka. Nag-usap kami kagabi, mga alas 9 ng gabi, At yung contact tracing naman ay patuloy pa rin na isinasagawa ng ating incident management team, At doon naman ay identified nila kung sino-sino yung mga close, first level and second level hanggang third generation contacts nitong mga nag-positive, identified naman nila yun, Ka-Elgin, na-extract din kaagad nila kapag alanganin, at na-isolate din po kaagad. Wala pong dapat na ipag-alala yung ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Subalit, sa kabila niyan, Ka-Elgin, ay nananawagan po ang pamahalaang panlungsod na dapat pa rin tayong mag-ingat at kung wala naman talagang gagawing importanteng aktibidad sa labas, ay manatili na ng tayo sa ating mga tahanan. Okay, so stricto na po pinapatupad ngayon yung pong curfew at yung pag-iinom. Ito pa, dahil nung nakaraan, nagkaroon ng panic buying dahil baka ipatigil na rin ang pagbebenta ng nakalalasing na mga inumin, attorney. Yes, Ka-Elgin, binalance ng pamahalang lungsod yung pagdidesisyon tungkol dyan, dahil ang pagkakaroon naman ng hawaan ay doon sa pagkakaroon ng social gathering, ipinagbawal muna, In the meantime, ng ating pamahalang lungsod, pinag-utos talaga mismo ni Mayor Baron na ibawal muna yung public consumption of liquor. Kung sa loob lang naman ng mga tahanan, bibili sa labas, pero sa loob naman ng mga tahanan ikukonsumo ay hindi naman makikita yung problema doon, Pero yung nagpapalit-palitan ng baso sa labas, yung sa mga restaurants, sa mga beaches umiinom ay alanganin tayo dyan, Ka-Elgin, kaya pinagbawal po ng pamahalang lungsod ng public consumption of liquor. Okay. Social gathering sa mga resorts, sa mga
mga halimbawa, mga simbahan, birthday party, kasal. Ano po ang palisiyan ng city government ngayon dito? Kapag more than 10 persons ang participants o mag-attend ka Elgin, kailangan po nilang magpaalam, no, sa ating incident management team para mabigyan sila ng kaukulang approval at ganoon din ng mga paalala, no, kung ano yung mga dapat na gawin bago isagawa yung gathering na yan. Pero kapag less than 10 individuals naman po ang participants ay they can go ahead, they can go on, provided na compliant, no, doon sa minimum safety standards. Okay, yun po ba yan, attorney, nakasaad na yan sa isang memorandum ni Mayor? Kasama na po riyan? Nakalagay po siya ka Elgin doon sa resolution, no, ng ating local IATF na kahapon ay naipadala natin, no, sa regional IATF for approval. Okay. Sige po, Attorney Pedrosa, marami pong salamat. Mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan. Ay, opo, wala pong dapat na ipag-alala o ipangamba na dahil yung mga naapektuhan, no, ng ating local local community transmission ng COVID-19 ay na-identify na rin naman po at na-isolate na rin po naman po yung may mga probable na tinamaan, no? At yung mga nag-positive naman ka Elgin ay naka-quarantine na at hindi na rin naman po siguro, no, nakapanghawa na dahil na-isolate na sila. Pero no, kailangan pa rin mag-ingat ang bawat isa na dapat ay laging gagawin yung mga safety and health standards na nakalagay, no, sa ating mga rules at sa ating mga batas. At yun din, yun nga, stay home para mismo sa sarili mo at sa pamilya mo ay bayani ka. Okay, maraming salamat, Attorney Arnel Pedrosa, ang ating City Administrator. Thank you po, sir. Welcome ka Elgin. God bless po. Sa Attorney Arnel Pedrosa, mga kaibigan, yung ating City Administrator. Gusto kong linawin na yung kautusan ng City Government na hinto muna biyahe ng mga eroplano sa lungsod na magdadala ng mga locally stranded individuals, mga ROF, mga APOR, para lamang po yun sa mga pupunta na lungsod. Hindi po kasama sa travel ban yung mga pasahero sa ibang mga munisipyo na sasakay sa eroplano at lalapag, mga kaibigan, sa Puerto Princesa International Airport. Ibig sabihin, pwede pa rin yung biyahe ng eroplano, pero mga pasahero na iaalaw ay yung mga taga-munisipyo lamang, hindi taga-lungsod ng Puerto Princesa. Ang dahilan, mga kaibigan din ho niyan, medyo puno na ho yung mga quarantine facilities natin sa lungsod at may mga naitala na hong community transmission sa lungsod. Yun muna ang tinututukan ng ating mga health authorities ng City Government of Puerto Princesa. Yung mga nakasalamuhan ng 11 na nahawaan ng COVID-19 virus, mga kabandera, mga kaanak, mga katrabaho, lahat yun dinala na sa mga quarantine facilities. Kaya punuan po yung ating mga quarantine facilities. Kapag kadagdagan pa ng mga LSIs, ay wala na mapaglagyan sa kanila. Alas 8:29 na, mga kaibigan, ang ating oras. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik, mga kaibigan, dahil yun pong kapatid ni Shayan Villarde, yun pong sinasabi nilang scammer, ay pumunta dito sa ating istasyon dahil nadadamay na din po sila. Pati sila na walang kinalaman doon sa ginagawa ng kanilang kapatid ay nadadamay na rin. May panawagan din siya sa kanyang kapatid, mga kaibigan, na si Shayan Villarde. Sa aming pagbabalik, standby. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained.
With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating ikalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Sanfil Plus Herbal Capsule. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, weekly draw. Ang maswerteng mananalo ngayong araw ay si Name, Pia Herosa, address, Barangay Presidente
Kuskus Philippines. Nagbabalik ang palatuntunan Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Kuskus Batikos. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Kuskus Batikos. Kahapon, isa na naman hong biktima mga kaibigan ng online sealing ang na-interview natin si Mr. Christian Espinosa ng bayan ng Quezon. Pang-anim na ho ito na pumunta o nagreklamo mga kaibigan. Nakausap natin nagreklamo laban dito kay Shayan Villarde. Uulitin ko, ang modus nitong babae na ito, nagpo-post ng mga binibenta niyang property sa social media, particular ho sa Palawan by Ansel. Pero ang binibenta niyang lupa at bahay, hindi kanya, inaangkin lang niya. Sinasabi niya siya may-ari, mga kaibigan, ng naturang property, pero hindi pala yun sa kanya. Katulad ng isang boarding house sa Barangay Tinigiban, caretaker lang pala siya doon. Pero nakakuha siya ng mga barangay certifications na siya daw may-ari ng naturang boarding house. Yun ang pinapakita niya sa mga buyers. Meron siyang binenta na boarding house. Hindi lang isang beses binenta, 2, 3 beses binenta mga kaibigan. Meron mag-asawa na taga-barangay Maunlad, kumari nila itong si Shayan Villarde. Binenta sa taga-Quezon ang kanilang property na hindi alam ng may-ari. Nagpanggap pa ito si Shayan na siya yung asawa na may-ari ng property dyan sa barangay Maunlad. Meron din lupa sa barangay Ukayan sa Batarasa, binenta din niya, hindi rin alam na may-ari. I-replay nga natin mga kaibigan yung panayam natin kahapon doon kay Mr. Espinosa, taga Quezon. Papaano siya naloko nitong si Shayan mga kaibigan. Para magiging magbantay tayo mga kaibigan sa mga pinupost sa social media. Wag mo tayo basta-basta maniniwala doon sa mga nagpo-post na ito, nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng ganyan. Marami nang naloko mga kaibigan sa mga online selling. Pakinggan natin mga kaibigan yung panayam natin kahapon ulit kay Mr. Espinosa. Good morning po, sir. Paano ka na biktima ni Shayan Villarde? Bali, nagsimula po yan, sir. Naghanap po kami dyan ng bahay sa sa Puerto na pwede namin mabili. Bali, March 13 po, naipakilala po sa amin siya ng kaibigan namin na siya daw po, meron daw po siyang binibentang bahay sa bandang barangay Maunlad po. Okay. Yun po yung bahay nila Ate Mel na mag-asawang Vic, tsaka siya po ang nagbanggap na siya po si Imelda Consuegra. Imelda Consuegra? Opo, siya po ang nagpanggap. Hindi ko pa po alam na siya po si Shayan. Hindi ko pa po alam na siya si Shayan noon. Tapos po, nagpunta po kami sa bahay nila, nag-view po kami. Pinakita niya po sa akin yung titulo ng lupa. Hawak na rin po yung mga susi ng bahay. Meron talaga siyang pinapakita na titulo? Opo. That time po, ata magkaibigan pa sila nung tunay na may-ari ng bahay. Tapos po, pagkatapos po noon, same day din po, March 13, mga hapon po, nanghingi na rin po siya sa akin ng parang reservation fee na 200,000 po. 200,000 reservation fee, ha? Para po hindi niya daw po ibibenta sa iba, parang naka-reserve na sa akin ng bahay. So, bandang hapon po, noong March 13, nakapagbigay po ako. Meron din po siya dalang sulat kami nakasulatan. Bali, nagpirmahan po kami dun sa bahay ng kaibigan na nagpakilala sa amin. Sa may bandang Pardeco po yun. Okay. Tapos po, after po, nung dapat po Sunday, magpapa-attorney kami. Nagkaroon po ng, di ba, March 15 po ay magda-lockdown na. So, nagmadali na po kami makauwi. So, hindi na po namin napanotaryo sa yung papel na kasunduan namin. Pero napirmahan naman niya yung papel? Meron po, hawak ko po yung papel. Okay. Napirmahan ko po. Tapos po, nung nandito na kami sa Quezon, sir,
ano po, mag-text po, nag-message po siya sa akin na nagkaroon daw po kasi na-stroke daw po yung kapatid ng asawa niya. So, nangangailangan po siya ng pera. So, binaba niya po from 1.7 to 800,000 na lang yung pera, yung bahay, yung presyo ng bahay. So, nangihiram po siya sa akin kung makapagbigay daw po kasi nga nasa Adventist to ang kanyang bayaw. Wala po silang pambayad. Yun po. So, sabi ko po, gagawin ko po ng paraan. So, nakakapagbigay-bigay po ako ng 50,000. Nakakapagpadala po ako sa kanya. So, hanggang sa umabot po ng 600,000 po lahat yung napadala ko sa kanya. Umabot ng 600,000 yung napadala mo? Opo. So, may mga ebidensya ka doon sa pagpapadala mo sa kanya? Opo, mga resibo po tsaka mga electronic. Kasi po electronic banking po yung iba. Yung iba po sa Palawan. Sa pangalan talaga niya o sa pangalan ng ibang tao? Pangalan niya po talaga. Pangalan niya Shayan Villarde. Opo, ang sabi niya po, doon ko na lang daw po ipadala sa BPI account ng pinsan niya. Pero ang pangalan po, Shayan. Hindi ko pa po alam na siya po si Shayan. Kasi po ang pagkakaalam ko, siya si Imelda Consuegra. Pagkakaalam mo, siya yung talagang may-ari ng lupa't bahay. Opo. Tapos po, nung magpupunta po sana kami dyan, mga bandang June, dahil kukunin ko na po sana yung titulo. Yung titulo dahil magkikita po ako sa kanya, nangihingi po ako ng mga ID. Mga ID nila ng mag-asawa. So, hindi na po nila mabigay sa akin. Tapos, parang kinutuban na po ako. Sinearch ko po sa Facebook yung pangalan na Imelda, tsaka yung Vic, Vicente Consuegra. Yun nga po, nakita ko yung, iba po yung mukha na lumabas, hindi po siya. So, nung nagpunta na po kami dyan by June, so, tumatawag po ulit ako sa kanya, nagpapalusot na po siya. Nasa El Nido daw po siya, papayahe siya, mga ganun po. Tapos po nung nandiyan na kami, nagpasama ako dun sa kaibigan namin na nagpakilala sa akin na putahan yung bahay na sinasabi niyang bahay niya na may malaking tindahan. Pagpunta po namin doon, yun na nga po, nagkita na kami ni Ma'am Mel tsaka ni Kuya Vic. Sila po talaga yung tunay na may-ari. Doon po nagsimula na nagkakilala kami. So, nung malaman mo na niloko ka lang pala, nung pakiramdam mo? Wala po. Nanghihina po kasi pinaghirapan ko yung pera, tsaka po inipon ko po yun. Wala na po kaming nagawa. Tapos, kinabukasan po, ay gabi po nung nagkita kami ng tunay na may-ari, kinabukasan po, nagpunta po ako agad ng PNP, nagkonsulta po kami kung ano pong gagawin. Ka-text ko pa po yan siya, yung Shayan. Nakikipagkita po ako sa McDo. Dahil po, makikita daw po kami. Tapos sabi niya po na nandoon na siya, mamadagmandali po ako magpunta doon, wala naman pong dumating. So, yun po talaga, tas naglabasan na po sila, yung iba naming mga. Kaya po kami nagkakilala dahil dyan. Okay. So may balak ka bang magkaso dito kay Shayan? Opo, may ongoing, tapos na po ako sa mga requirements. PNP na lang po ang hindi ko pa po napupuntahan. Para po formal po na maisampa yung kaso. Sige. Tutulungan din namin kayo. Okay. Ano ang mensahe mo kay Shayan kung nakikinig siya ngayon sa ating talakayan? Anong masasabi mo sa kanya? Ang masasabi ko lang, sir, sana, alam ko, sir, hindi na yan ako konsensya pero gusto ko lang malaman na sana mahihinto niya na dahil hindi kami titigil na hindi siya mapakulong. Kasi sinira niya yung mga buhay namin, lahat. Saka yung mga pagbabanta pa, sir, kasi. Okay, yun po mga kaibigan, isa sa mga biktima taga Quezon, mga kaibigan, nabintahan ng lupa na hindi naman sa kanya. Milyon-milyon nakulimbat nitong si Shayan Villarde sa kanya mga naging biktima, mga kaibigan. Actually, na-feature pala ito dati, di ba? Si Shayan nung nagkasagsagan ng pandemya,
Namimigay doon sila ng bigas. Ang problema, yung pinag-utangan niya na bigas, hindi rin nabayaran pala. Kahapon pumunta dito yung si Mrs. Cherry Kitain, kapatid ni Shai. Ano masasabi niya sa ginawa ng kapatid niya? Naghayag din ito ng kanyang galit sa mga complainant dahil pati siya dinadamay, pati pamilya niya dinadamay. Pinapahiya sa Facebook. Kaya magsasampa din daw siya ng kasong cyber libel dito sa mga biktima ni Shayan dahil pati sila pinapahiya daw. Ito yung bahagi ng aming pag-uusap kahapon mga kaibigan sa aking opisina sa ating tanggapan. Paki-reply, go. Alam naman po namin na yung kapatid ko nanloko. Ang sa amin lang po, sana before po sila nagpag... So, anong ginagawa ninyo doon alaban? Kasi hindi mangyayari yan, yung problema nyo na yan, na nadamay na kayo, hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa ginawa ng kapatid. Milyon ang nakumbilimba ng kapatid mo. Oo nga po. Alam mo ba yun? Alam ko po. Hindi ka ba naawa doon sa complainant? Alam ko po, naawa po ako. Pero alam mo po, ang pangit lang po doon, mali po ang paraan po nila. Kasi nandyan lang po kami. O kaya nga, mali na sa mali. Nila kami. Mali na sa mali yung ginawa nila. Pero bunga yun ng pagkakamali ng kapatid mo. Biruin mo. Diba? Umari pa niya, niloko niya. Opo. Diba? Opo. Sabi nung pati kayo na nangungutang doon sa kanya tapos gano'n, niloko ka. Opo. Diba? Umari ninyo. Opo, pero, tawag dito, ang sa amin lang po, sana po, nung ganun pala yung gusto nilang mangyari na balang araw pala kami madadamay, sana man lang, tinanong nila kami tungkol dun sa kapatid ko na ito ba, okay namin pautangin? Kasi pag hindi ito nakabayad, kayong sisingilin namin. Kayo mananagot. Hindi naman ganun kasi. Diba? Ang nangyari na, naloko na sila. Opo, ang tanong doon, ikaw kapatid ka, ate ka niya? Opo, ate niya po. Anong ginawa mo? Para matulungan itong mga biktima? Ganito po, ganito po yung ginawa namin. Nung primero po, pumunta yan si Bobby de la Cruz dun sa bahay ng kapatid ko. Kinausap ng nanay ko, actually nagulat kami. Sino yun? Anong problema? Ganito raw, binenta raw yung ganito. Tapos ngayon, sabi ng nanay ko, wala dun yung kapatid ko nung time na yun, nandun kami Sabi ng nanay ko, aroy, sabi niya, ganun ba? Hindi ko alam yan. Kakausapin ko yung anak ko mamaya. Sabi niya, wala. Umiiyak pa po si De La Cruz. Sinabi niya na wala daw siya pambiling gatas saka panggasolina ng motor. Sabi ng nanay ko, may pera pa ako dito 200. Sabi naman ng isang hitag ko, sabi niya ako dito may 200 din. Pwede natin pambili ng gatas ng anak mo. Sabi niya, pagdating ng anak ko, tawagan mo ako, kakausapin ko para mag-abigay ako sa'yo ng update. Kinabukasan, maaga pa, pinost niya na kami sa Facebook. Tama po ba yun? Ang ganda ng usapan. Imbes na nakikipag-coordinate po sana siya, anong ginawa niya? Diba? Ang ganda ng usapan namin. Dapat sila natulungan namin siya. Okay. Mali na siya kung mali sa ganung ginawa niya. Pero kayo, anong ginawa niya sa kapatid ninyo? Tinawagan po, yung primerong post po, hindi po ako nakialam. Kasama pa namin siya sa Taguros, nagdemanda. Pati yung asawa niya, kasama pa namin siya. Yung pangalawang post, tinawagan siya ng asawa ko. Minura na siya ng asawa ko kasi nadamay na ako. Pati yung account ko kasi account ko sa school ng mga bata. Pinagmumura siya ng asawa ko, binlock niya kami lahat. Last week of June po yun nangyari yung kapatid mo? Na last na usap po namin. Yung kapatid mo nga? Opo, si Shayan. Opo. Tapos ngayon, kinukontak ng nanay ko, nasa YouTube daw po. Nasa YouTube daw po siya kasi doon daw po sila nagtatrabaho. Pero totoo, wala po kami ng kontak sa kanya kasi nga, minura mo na siya ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, kung pakitakan ko, patayin kita, ninaman mo kasi sa trabaho, sa kagagawan mo. Anong kasalanan namin dyan? Kaya hindi po talaga siya nagkukontak sa amin. Ngayon po, yung siguro in the middle na, nakasama na yung ako na mismo, mukha ko na, tsaka account ko na mismo ang nakapost. Yun na, tapos wala na kaming sa kanya, connection. Ang sabi ng nanay ko... So ano masasabi mo doon sa sa ginawa niyang panuloko? Hindi lang isa ha? Ang dami pala. Sobrang mali po yung alam niyo po, grabe, kahit po ako sa kalagayan nila, magagalit at magagalit, mapatay ko pa sila. Mapatay ko pa siya, di ba? Kahit ako, pinaghirapan mo yung pera, bastahin kang luluko. Kaya milyon-milyon. Sobra po, kahit ako. Di ba? Hindi biro yung halaga na kinuha mo. So mali yung ginawa ni Shai? Sobrang mali po. Ganito po, kasi di ba, lalo pat kung pinaghirapan mo yung pera, tapos napupunta lang sa ganun, naiintindihan ko po sila. Kahit po ako, sa kalagayan ko, baka kahit masunog pa kita ng buhay sa sobrang gawa mo. Basta wag lang kayo idamay kasi wala naman kayo kinalaman. Pinaghirapan mo yung pera, tapos bigla mo na lang lulukuin, pandemic pa. Tama yun. Di ba? COVID pa, manuluko ka ng tao, ang dami naghihirap. Di ba? Tama ba naman yung gawain mo? Ganun ang ginawa ng So galit ka sa kapatid mo? Sobra po. Sobra kami po.
apat lang po kami. Ako, ang asawa ko at ang dalawang anak ko. Ang kahihiyan lang po ng dalawang anak ko at ng asawa, pamilya ng asawa ko po sa ang panawagan mo doon sa complainant, huwag kayo idamay. Yun po. Dahil hindi naman kayo ang nanloko. Kung ako po, kung kausapin po nila kami ng maayos, puntahan nila kami sa bahay, kung ano pong magawa po, kung ano pong maitulong namin, tutulungan namin sila. Kasi sa totoo lang, galit na galit kami sa kanya kasi hindi po biro ginawa niya. Kahit sino. Diba? Kahit sino. Talagang ganun halaga, lalo pat milyon, tapos pinaghirapan mo, halimbawa lang, pinangutangan pa ng tao, papadala dun sa kanya, yung nakita ko pa yung, narinig ko pa dun sa nakaraan, yung sa lupa daw po dun sa Rio Tuba. Kahit sino po yung hirap ng tao during the pandemic, hindi po biro yun. Sa hospital daw yung bayaw nyo, kaya ikaw yata tinuturo na yung mister mo. Grabe nga pong sobra talaga. Ganun ba ugali talaga ni Shai? Alam niyo po kasi, bilang sabi mo nila magkakapatid, lagi kami magkakasama. Ang pagkakaalam ko po dyan, may 5-6 sila. May 5-6? Opo, nagpapautang po siya ng 5-6. Ngayon hindi naman po ako nagtatanong kung sinong tao, kung saan galing, gano'n. Siyempre natulog kasi ang mitindahan po ako, yung asawa ko tricycle driver. Ngayon, mitindahan po ako, magsabi 5-6, ganito, gano'n, ako kuha ng 5-6, gano'n po. Hindi naman na, siyempre kahit naman din po sila, hindi mo na ulit-ulit natin yun. Personal na nabuhay po yun eh. Oo, yun ang ano doon. So yun lang panawagan mo sa mga complainant, huwag na kayo idamay. Opo, kung mayroon po silang, kailangan po nila kaming kausapin, magtulong po kami doon sa kapatid ko kung anong magagawa namin, puntahan po nila kami. Kasi ako po, alam mo, sabihan din natin sila, mali din naman na idadamay kayo. Sa totoo lang po, kahit po sino talaga mapatay mo yung tao, lalo pinaghirapan mo yung pera, lalo pa ngayon pandemic, COVID. Hindi po ako yung tipo ng ate na nangungunsin tinagahong ginawa ng kapatid ko. Pero naniniwala ka nga doon sa complaint nila? Hindi lang isa eh. Hindi po, kasi po, ang dami namang ebidensya nila. May mga screenshot pa dun po sa Facebook na panood ko rin. Pati yung mga birth certificate, mga ganun-ganun. Nandun na po. Yung kumare ninyo, si Imelda, kilala mo? Ay, opo, yun po. Nauna po yun. Nauna yun? Doon ko po nalaman na yung pinirmahan niya. bahay niya raw po sa likod. Bininta. Nangutang ka rin daw doon kay Imelda eh, Opo. pero walang problema, di ba? Hindi po, babayaran ko po siya. Dinuro niya ako eh, yung asawa niya. Sabi niya, dinuro niya ako, sabi niya, wala kang ano. Tapos dinuro niya rin ako sa tinigiban, tapos binabaliktad niya yung usapan. Sabi ko sa kanya, sinabihan po siya ni Kapitan din sa... So, ibig sabihin na sila nagpapautang sa inyo, sa inyong pamilya. Mabait po sila. Mabait po sila. Kaya nga. So, sobrang bait. Kaya nga, tapos gano'n, niloko pa ng kapatid mo. Hindi namin alam, totoo lang po yung kapatid ko pa, tumira pa sa lupa niya. Oo, si Shai. Hindi po yung bunso namin. Tumira po sa lupa ni Imelda. Wala. Alam niyo po, siyempre kung alam namin na may ganun pala sila, bakit magpatayo ka pa ng bahay doon? Kung mayroon pala kami sabi nilang kasabuat daw kami. Oo. So talagang malapit na pamilya ninyo sila, Imelda? Malapit po talaga. So talagang maling-mali yung ginawa ng kapatid mo, napati sila niloko. Sobra pong mali, kasi sa totoo lang, dyan po kahit anong oras, pwede po kami maghiram sa kanya. Pwede po kami, wala po kami masabi sa mag-asawa, sobrang bait po talaga. Umiyak po yung kapatid kong bunso sa harapan ng mag-asawa. Humingi ng pasensya dun po sa harapan ni Kapitan. Tapos sinapanood niya, bakit gano'n, nakalakba, ganito, gano'n. Kasi wala naman pong masama, wala namang nakukuha naman po lahat sa magandang usapan po, di ba? Kami malaki ang tanang na utang na loob po namin sa mag-asawa, mabait po sila. Una-una, kung alam po namin na ginanon siya ng kapatid ko, bakit pa po magpagawa ng bahay doon yung kapatid kong bunso? Di ba? Kung mayroon pala silang transaksyon na ganito pala kalalaki na pala yung mga pera. Ngayon, hindi na ninyo makontak si Shai? Hindi na, matagal na po, last week of June. At saka, takot na takot po kasi yung asawa ko talaga, sinabihan talaga yung asawa ko. Sabi niya, subukan mo lang magpakita, kakalbuhin kita. Sabi niya, sa ginawa mo, sabi niya sa pamilya, sa mga bata. Kasi yung... Napahiya pati mga anak mo? Anak ko po. Sobra po, yung anak ko pong babae ngayon, ayaw na pong... Mali sa akin ha, mali naman yung idadamay kayo. Yun po. Diba? Maling-mali yun, idadamay kayo ng mga complainant kasi hindi naman ikaw ang nanloko sa kanila. Okay? Pero sana maintindihan din ninyo na nangyari yun, nagawa nila yun dahil sa galit nila. Dahil sa galit nila sa kapatid mo. Opo, yun po yun nag-trigger sa kanila kasi. Opo. Which is dapat po sana, kinausap nila kami ng ganito, paano ba, pwede ba natin so tulungan nyo na lang din sila na makausap niyo, hanapin nyo para makausap niyo si Shai. Diba? Kasi ang sa akin naman, pwede namang pag-usapan tulad ng sinasabi mo. Opo. Pag-usapan na lang dito, tapos bangako si Shai na babayaran niya kahit staggered basis, diba? Opo. Eh problema, hindi yung maharap ng kapatid mo. Matagal na po, June pa po, kaya po ako naglalakad po ako mag-isa ko, alang-alang sa mga anak ko, sa kahihiyan ng mga bata. Sabi ko sa mga anak ko, papatunayan ko sa inyo na hindi ako kasama, hindi ko ginawa yung ganun. Kasi sabi ko, kung pabayaan ko, parang inamin ko na rin, kasabot niya ako, di ba? Saka hindi po talaga tama yung ganun. At mabibigyan kita ng pagkakataon, nakarecord naman tayo ngayon, na
kahit ako nagsasabi na mali yung ginawa na ipopost kayo. Diba? Pero sana sa ganang inyo, maintindihan niyo rin yung side nila. Mga complainant. Opo. Kaya nga sa mga complainant, sasabihin ko na wag na rin nilang idamay pati yung pamilya na hindi naman dapat na idamay. Diba? So ako na magsasabi sa kanila, sa inyo na lang, mas malaki ang kasalanan ng kapatid mo sa kanila. Sobra. Diba? Wala pong kapalit. So tulad ng sinasabi mo, na-trigger lang yan sila, nadamay kayo, dahil sa kasalanan ng kapatid. Alam mo po, nangyari ito talaga sa kahiyan, sobra sa ginawa niya po. Kaya sabi ko, walang kapalit, walang kabayaran. Kasi hindi magaganon yung mga tao. Kung hindi niya ginawa yung ganon, tapos magugulat ka na lang, bigla-bigla na lang, may ganito, may ganon, di ba? Ang dami at saka hindi lang dadagdag pa, mayroon na naman ulit. Ano ba naman ito? Sabi ko, grabe, kaya sabi nga nung asawa ko, pag nakita kita, kakalbuhin kita talaga. Sabi niya, magpakita ka talaga sa akin. Kung nakikinig sa atin si Shai ngayon, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Kung nakikinig po siya ngayon, gusto ko pong sabihin sa kanya, harapin niya po, kasi po wala pong problema, hindi po nadadaan sa pagtaka, sa pagtago. Ang problema po, hinaharap. Hinaharap po ang problema. Alang-alang po sa pamilya na naladamay. Oo, pati yung nanay mo, kawawa. Oo, sobra po mga senior citizen. Umiiyak na yung nanay mo nung nakaraan. Harapin niya po kung ano man po ang problema niya. Kung nasaan man po siya ngayon dahil hindi ko po siya makontak. Shai, sabihin mo, Shai. Nagalood mo, Shai. Kung saan ka man ngayon, nakikinig ka o nanonood ka, ang problemang iniwan mo, hindi tinatakasan. Dapat hinaharap. Gaano man kalaki ang problema, tinadaan sa tamang proseso. Lahat na sa tamang proseso, hindi dapat tinatakasan dahil pagbalik mo, ganun pa rin yun. Kung saan ka man naroon, hindi mo matatakasan ng problema sa dami ng ginawa mo. At nadadamay pa kayo? Kami ang nadadamay. Oo. Kami po ang binabanyan. Panawagan ninyo sa mga complainant? Sa mga complainant? Sa mga complainant, sana sa simula pa lang, kinausap ninyo kami, baka masakali na tulungan pa namin kayo. Anong ginawa ninyo? Pinost nyo kami sa social media. Mga kahihiyan, ultimo itsura ko. Pinag-ano ninyo, nilait ninyo ako ng turo-turo na hindi ko naman alam kung anong pinagagawa sa inyo ng kapatid ko. Wala akong kinalaman sa lahat-lahat ng ginawa ninyo. Tinext ko kayo, tinext ko si Bobby de la Cruz, sinabi ko yung bahay ko kung saan, puntahan niya kung may problema. Hindi nyo ginawa, ang ginawa nyo sa social media ninyo kami. Sana lumapit kayo, kinausap ninyo kami, baka sakali na tulungan pa namin kayo. Oo, naiintindihan ko kayo, malaki ang pera, pandemic pa, ang hirap kitain ng pera. Pero sana kung sinong nagputang gumawa sa inyo na balak niyo pala kaming idamay, dapat sana tinanong niyo muna kami kung anong may tutulong namin. Kung sinabihan namin kayo na, pasensya, wala kaming may tulong sa inyo, doon kayo magagalit sa amin. Kung tinanggihan na namin kayo, paano namin kayo matutulungan? Puro na masasama yung mga naka-ano na social media. Hindi nyo man lang kami sinangguni. Kaya nga po, di ba? Pati mga anak nyo, nasaktan na. Sobra, mga anak namin talaga. Ngayon ang mga bata ang masyadong naapektuhan po. Yun po yung gusto kong panawagan sa kanila. Wag po kami Si Cherry kitain mga kaibigan ang kapatid ni Shai Ann. Okay, so grabe mga kaibigan itong pangyayaring ito dahil napakarami pong nabiktima. Marami pa pong gusto pumunta dito sa bandera. At maghayag ng kanilang experience naman mga kaibigan tungkol dito kay Shai Ann. Nakulimbatan din daw sila ng pera. Sa mga complainant lamang, panawagan ko sa mga complainant, totoo may kasalanan si Shai Ann sa inyo. Pero huwag ninyong idama yung mga kamag-anak nila na walang kinalaman. Diba, pati sila napapahiya sa Facebook, Bobby, no? Nakita ko yung mga post mo. Wag naman. Okay? Naintindihan ko, galit ka. Ang laki ng pera na kulimbat sa'yo ni Shai Ann. Pero si Shai Ann yun Hindi naman po pwedeng ang kasalanan ni Shai Ann kasalanan ng nanay niya. Kasalanan ng kapatid niya. Okay? Pero naintindihan ko rin na nakapag-post kayo ng ganyan sa Facebook, pero wag na lang ninyong idama yung pamilya. Hindi porke kapatid, ididabay nyo na. Tulad ng sinasabi ko, hindi ang kasalanan ni Shai, kasalanan, hindi yung kasalanan ng kanyang kapatid. Dahil kapag ginawa nyo po yan, ibang kaso po yan. Baka kayo makasuhan ng cyber libel kahit pa kasi totoo na scammer yung isang tao, pero ang purpose mo sa pagpo-post niyan sa social media ay malisyoso, gusto mo lang ipahiya yung tao, cyber libel yun.
Pero tulad ng sinasabi ko kay Cherry Kitain, granting mali yung ginawa nilang pagpupost, nangyari yun, nagawa nila yon dahil sa ginawa ng kapatid nila. Okay, pero uulitin ko, hindi po makatwira na idamay sa kahihiyan yun pong mga kaanak na wala namang kinalaman. Shayan Villarde, matindi itong kahihiyan na idinulot mo sa pamilya mo, hindi ka ba nakukonsensya? Good morning kay Ronel Tesorio, go Bandera News, excellent. Shamsail Ismael Cruz, good morning. Nakikinig kami dito sa Baliti, Taytay. Papa Jack, I'm watching from Española. It's me, Papa Jack, yung isang DJ doon sa Española. Kaibigang Sunny Villamor, good morning. Kagawad, binabati ko ang aking asawa na si Elisa Villamor at kanyang mga kaguruan na masipag na nag-house to house para bisitahin at kumustahin ang mga mag-aaral ng Tagumpay Elementary School in Agawan Sub. Keep safe. DC Rojas Ignacio, good morning. Yam Cardihon, morning. Pabati ng happy birthday si Ma'am Ivy Robles from Yam Cardihon. Okay? Angeli Aradilios Ruales, good morning. Jangmi, morning. Pabati po, happy birthday yung anak ko dyan sa Barangay San Jose, Puerto Princesa. Hindi mo naman pinangalanan yung anak mo. Si Abdul Rahman, mga kaibigan, yung aking kaibigan, Abdul Rahman, I'm watching from Sabah, Malaysia. Ito ba ito si Abdul Rahman? Ay, iba pala ito. I'm watching from Malaysia, Borneo. God bless sa mga taga-Malaysia. Christopher Pucci, idol, ang Mami Yami, Anli Sabaw, solid, watching sa bandera. Hindi ko pa nasubukan na nahihiwagaan ako dyan sa Mami Yami. Masarap ba talaga yan? Minsan mapuntahan nga yan at matikman yung sabaw dyan sa Mami Yami, Anli Sabaw. Dyan sa may Pantalan. Good morning, Kagawad Elgin. God bless and be safe. Pwede po pabati, happy birthday kay Dudes Soto. Okay. Wala na po tayong oras at panahon, mga kaibigan, sa pangalan po ng bumubuo ng bumpuasa ng Radyo Bandera News and Public Affairs. Ito po ay nalingkod ng Jin Damasco. Dengan salamat sa pagpaminaw dalago ng Diyos. Allahu Akbar.